Mainit ang araw nang bumaba si Jomar mula sa bangkang demotor na dumaong sa maliit na pantalan ng Barrio San Felipe. Nakalugmok ang kanyang lumang bag. May kasamang banig at ilang gamit na nakatali sa lubid. Hindi siya sanay sa ganitong katahimikan. Sa kanilang bayan sa Leyte, laging may ingay ng dagat at sigawan ng mga mangingisda. Dito, tila ang tanging maririnig ay hampas ng alon at huni ng mga ibon sa malapit na kagubatan. Mao na di ay ni, ang baryo nga gisulti ni Lolo. Bulong niya sa sarili. Hawak ang maliit na pendant na gawa sa kahoy. Gawa yun ng kanyang lolo na pumanaw. 1 taon na ang nakalilipas. Isang anting-anting na sinabing magpoprotekta sa kanya laban sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Sa kabilang dako naman ng daan, may isang jeep na kakadating lang galing bayan. Bumaba rito si Marco. Nakasuot ng malinis na polo at maong na pantalon. Dala ang malaking backpack at ilang kahon ng gamot. Galing siya sa Maynila at pinakiusapan ng kanyang ina na dalawin at tulungan ng kanilang tiyahin na may sakit sa baryo. Ang init naman dito, reklamo niya habang pinapahira ng panyo ang pawis sa noo. Buti pa sa Maynila, kahit papaano may aircon sa bus. Nagtagpo ang kanilang landas sa makitid na daan papasok sa baryo. Hindi nagtagal, nagkasalubong ang kanilang mga paningin. Dayo ka rin? Tanong ni Marco. Nakakunot ang noo. Oo. Ikan pa ako sa Leyte. Naay nga paryente diri. Sagot ni Jomar. Diretso at walang ngiti. Leyte? Umiling si Marco. Bisaya ka pala. Ako galing Maynila. Nagpunta lang ako rito para alagaan ang tiyahin ko. Ikaw, bakit ka napadpad dito? May gisugo lang ako buhaton. Importante. Dili ni basta-basta. Malamig na sagot ni Jomar. Napangiti si Marco at agad nagbitaw ng biro. Baka naniniwala ka rin sa mga kwentong aswang dito ha. Diyos ko, 2025 na, naniniwala ka pa rin sa mga ganyan? Biglang tumigil sa paglalakad si Jomar at tinitigan si Marco ng mariin. Ayaw kong ingon ana. Dili tanan makita sa imong mata. Ang baryo nga ni, naayda kong tinago. Kung dili ka matuo, ikaw una ang pagluton sa gabi Natawa si Marco. Pilit na hindi nagpapahalata ng kaba. Ano ka ba? Wala nang aswang. Imbento lang ng matatanda yan para takutin ng mga bata. Ngunit bago pa sila magpatuloy sa kanilang pagtatalo, dumaan ang isang matandang babae na tila nagmamadali. Bit-bit nito ang isang basket ng gulay. Nanginginig at halatang takot na takot. Mag-ingat kayo mga iho. Huwag kayong magpapagabi sa labas. Malakas na naman ang mga nilalang ngayon. Sambit ng matanda bago tumuloy. Napalunok si Marco pero agad ding ngumiti ng pilit. Ay nako, kita mo yun? Isa na namang biktima ng maling paniniwala. Ngunit sa loob-loob ni Jomar, kumislot ang kaba. Ang bilin ng kanyang lolo ay malinaw. Kapag naramdaman mo na ang tawag ng hangin mula sa bundok, huwag nang mag-alinlangan. Paparating na ang angkan ng mga aswang. At ngayon, narito na siya, sa baryo kung saan magsisimula ang lahat. Mabilis na lumipas ang unang araw ni Jomar at Marco sa baryo ng San Felipe. Pareho silang naging abala. Si Marco ay dumalaw sa kanyang tiyahin na may sakit. Samantalang si Jomar ay nakisama muna sa mga kamag-anak at nakikinig ng mga kwento tungkol sa baryo. Habang kumakain sila ng hapunan, biglang kumalampag ang pintuan. Humahangos na pumasok si Mang Dado, ang kagawad ng baryo. Namumutlayon, pawis na pawis, at nanginginig ang kamay.
Nahanap na si Inday! Sigaw niya. Biglang nagsitayuan ng mga tao. Ang tinutukoy niyang si Inday ay isang 7 taong gulang na batang babae na nawawala mula pa kaninang umaga. Buong maghapon siyang hinanap ng kanyang mga magulang at kapitbahay. Ngunit wala ni anino man ang nakita. Nasaan? Sigaw ng ina ng bata. Halos mabaliw dahil sa kaba. Sa may gilid ng ilog. Pero... Hindi na natapos ni Mang Dado ang sasabihin. Agad nagtumbukan ng mga tao sa lugar ng ilog. Dala-dala ang mga sulo. Kasama roon sina Jomar at Marco. Nang makarating sila, bumungad sa kanila ang nakakapangilabot na tanawin. Si Inday, nakahandusay sa batuhan, nakatihaya, at ang kanyang tiyan ay tila hinimay at wala ng lamang loob. Ang kanyang mga mata ay nakadilat, parang natatakot pa rin kahit wala ng hininga. Aswang ang may gawa niyan! Sigaw ng isang matanda. Nag-iyakan ng mga tao. Ang ilan ay nagdasal. Ang iba na may nagtakbuhan pa uwi. Ngunit si Marco, kahit nanginginig, ay pilit na lumapit at inusisa ang katawan. Hindi totoo to. Baka hayop ang gumawa nito. Sabi niya, pilit pinapakalma ang sarili. Lumapit si Jomar at pinulot ang ilang buhok na naiwan sa sugat. Maitim at makapal. Inamoy niya ito at kumunot ang noo. Dili ni hayop. Dili po tao. Klaro kaayo ang nakakuha sa dugo sa bata. Dili ingon nato. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Marco. Halos pasigaw dahil sa takot. Tumingin si Jomar sa kanya. Seryoso ang mga mata. Aswang ang nagkuha. Gisugdan na nila. Nagkatahimikan. Tanging hampas ng hangin at huni ng mga kuliglig ang naririnig. Ang ilan sa mga tao ay dahan-dahang umatras. Ayaw nang pakinggan pa ang mga sinasabi ni Jomar. Hindi ako naniniwala riyan. Pilit na tanggi ni Marco. Kung may aswang nga, bakit hindi natin nakikita? At bakit bata agad ang biktima? Ngumisi si Jomar. Malamig. Kitungod gusto nila ipakita nga walay luwas. Ang dili mo to, maugyod ang una nilang kuhaon. Biglang bumigat ang paligid. Ang mga sulo ay tila mas mabilis na uupos sa hangin. At sa di kalayuan, sa itim na gilid ng gubat, may kumikislap na 2 pulang mata na nakatingin mismo sa kanila. Nang makita yun ni Marco, napaatras siya at hindi na nakapagsalita. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot na hindi maipaliwanag. Takot na baka totoo nga ang mga sinasabi ng binatang Bisaya. Kinabukasan, tahimik ang buong baryo. Walang batang naglalaro. Walang magsasakang nagbubungkal ng lupa. Ang lahat ay nagsara ng pintuan at bintana. Takot na baka muling umatake ang nilalang na pumatay kay Inday. Sa harap ng barangay hall, nagtipo ng mga tao. Naroon si kapitan at ilang kagawad. Pinilit nilang pakalmahin ang mga residente. Ngunit halata sa mga mata ng lahat ang matinding takot. Mga kababayan, panimula ni kapitan. Hindi natin alam kung sino o ano ang pumatay sa bata. Maaaring hayop yon o isang taong may masamang intensyon. Huwag muna tayong magpadala sa mga sabi-sabi. Ngunit bago pa matapos ang kanyang pahayag, sumabat si Jomar. Mariin ang boses. Aswang ang nagkuha sa bata. Klaro kaayo. Dili ni buhat sa iro o baboy ramo. Ang lawas nga giwanan og dugo. Maugyod na'y binuhatan nila. Nagbulungan ng mga tao. Ang ilan ay pumapayag. Ang iba na may halatang ayaw maniwala. Tumayo si Marco. Pilit pinapakalma ang tinig. Hindi tayo dapat padala sa mga haka-haka.
Kung magpapaniwala tayo agad sa mga aswang na yan, baka mas lalo tayong magpanik. Pwedeng may mabangis lang na hayop dito. Pwede ring krimen na gawa ng tao, hindi natin alam. Napangisi si Jomar. Ikaw ragyud ang magpabilin nga buta. Ang mga tao diri nakabalo sa kamatuoran. Pero ikaw, magpakahiro og dili mo tuo. Nainis si Marco at tumayo ng diretsyo. Kung may aswang nga, bakit hindi mo pa pinapakita sa lahat? Bakit puro ka lang salita? At kung totoo man yan, anong plano mo? Magdasal lang? Biglang nag-init ang dugo ni Jomar at lumapit. Ang pag-ampo sa pagnalipod maui, nakapabuhi sa among baryo sa litis sukad pa sa una. Dili tanan solusyon kay kutsilyo ug baril. Hindi nagpatalo si Marco. Kung puro dasal lang ang aasahan natin, baka lahat tayo mamatay dito. Kailangan natin ng totoong plano, hindi puro orasyon. Nagkainitan ng dalawa. Muntik nang magsuntukan kung hindi sila pinagitnaan ng mga kagawad. Nagkatinginan sila ng masama, parehong puno ng galit at paninindigan. Habang nagkakagulo, biglang nagsalita si Apo Miling, ang matandang albularyo ng baryo, na tahimik lang nakaupo sa gilid. Mga iho, magkaiba man kayo ng paniniwala, pero tandaan nyo, ang aswang ay hindi pinapabagsak ng iisang paraan lamang. Kailangan ng paniniwala at kailangan din ng lakas. Kung hindi kayo magtutulungan, isa-isa kayong kukunin at mamamatay. Nagkatahimikan. Ngunit imbis na magkaisa, lalo pang tumindi ang agwat ni na Jomar at Marco. Si Jomar ay nagpatuloy sa paghahanda ng kanyang mga anting-anting, dahon ng dangla at asin. Si Marco naman ay naghanap ng paraan para gumawa ng mga sibat at patibong gamit ang kanyang praktikal na kaalaman. Dalawang magkaibang landas, ngunit iisa ang kinakaharap na panganib. At sa gabing iyon, habang tahimik ang baryo, muling narinig ang kakaibang huni mula sa kagubatan. Huni ng mga pakpak na hindi kayang gawin ng ibon. Hating gabi, tahimik ang baryo San Felipe. Tila natutulog ang lahat. Ngunit sa gilid ng kagubatan, may mga matang nagliliwanag. Pulang tila apoy, nakatago sa dilim. Sa isang kubo, gising si Jomar. Hawak niya ang kanyang sungkod na nilagyan ng langis at asin, habang nakasabit sa leeg ang pendant na iniwan ng kanyang lolo. Paulit-ulit niyang binubulong ang orasyon na itinuro ng matandang albularyo. Sa ngalan ng balaang dugo, dili makasulod ang yawa sa among dapit. Samantala, sa kabilang kubo, nakaupo si Marco na may hawak na matalim na kutsilyo at flashlight. Hindi siya mapakali. Kahit pilit niyang tanggihan, bumabalik sa isip niya ang bangkay ng batang si Inday. Ang mga mata nito, ang laman na nawala. Kung hayop man yun, bakit parang tao ang pumili ng biktima? Bulong niya sa sarili. Biglang may narinig silang sigaw mula sa ilog. Isang lalaki ang humihingi ng tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Agad tumakbo si Jomar palabas. Dala ang sungkod. Sumunod si Marco. Hawak ang kutsilyo at flashlight. Pagdating nila sa ilog, bumungad ang nakapangingilabot na tanawin. Si Mang Dado, ang kagawad, nakahandusay sa lupa, sugatan at puno ng dugo. Sa kanyang likuran, 3 nilalang na may mahabang kuko, pulang mata, at mga pakpak na tila balat ng paniki. Aswang! Sigaw ni Jomar, sabay wasiwas ng kanyang sungkod. Kumidlat ang langit, at sa liwanag nito, mas malinaw nilang nakita ang mga halimaw. Mahahaba ang dila, baluktot ang katawan, at humihigop ng dugo mula sa sugat ni Mang Dado. Nanginig si Marco, halos mabitawan ng kutsilyo. Diyos ko, totoo nga.
Isa sa mga aswang ang biglang sumugod. Mabilis na hinarang ni Jomar gamit ang sungkod. Sabay saboy ng asin sa mukha nito. Napasigaw ang nilalang, parang nasusunog. "Marco! Tabangi ko!" sigaw ni Jomar. Para bang natauhan si Marco. Tumakbo siya at itinulak ang isa pang aswang na sumusugod kay Jomar. Gamit ang kanyang kutsilyo, sinaksak niya ito sa tagiliran. Ngunit tila walang epekto. Sa halip, napangisi ang aswang at akmang aatake sa kanya. "Asin! Marco, asin!" sigaw ni Jomar. Agad niyang naalala ang maliit na supot ng asin na iniabot sa kanya ng isang matanda kanina. Binuhusan niya ito sa sugat ng aswang. At agad itong nagliyab na parang pinaso ng apoy. Napaatras yun, umiiyak sa sakit, bago naglaho sa dilim. Ang ikatlong aswang ay sumugod kay Mang Dado. Handa na sanang tapusin ang biktima. Ngunit sabay na kumilos si Jomar at Marco. Si Jomar, pumalo ng sungkod na may langis. At si Marco, umunday ng sibat na ginawa niya mula sa kawayan at pako. Tumama ito sa dibdib ng aswang, kasabay ng sigaw ng orasyon ni Jomar. Napasigaw ang nilalang bago ito natupok sa liwanag at abo. Naiwan ang baryo sa katahimikan. Nanginginig si Marco. Hawak pa rin ng dugo ang sibat. Hindi ako makapaniwala. Bulong niya, halos mapaiyak. Akala ko, kwento lang ang lahat. Nilapitan siya ni Jomar. Seryoso ang muka, ngunit may bahid ng respeto. Karon, nakasabot na ka. Ang atong kontra, dili ordinaryo. Kinahanglan na to magtinabangay kung gusto na mabuhi. Napatango si Marco, bagaman halata ang takot sa kanyang mga mata. Kung ganito kalakas ang mga to, paano pa yung pinuno nila? Nagtagpo ang kanilang tingin. At sa parehong sandali, alam nila, ito pa lang ang simula. Lumipas ang 3 araw matapos ang unang pag-atake ng mga aswang. Muling nanahimik ang baryo. Ngunit alam ng lahat na hindi pa tapos ang lahat. Sa tuwing lulubog ang araw, tila may mabigat na hangin na bumabalot sa paligid. Parang may nagbabantang mas masahol. Nang araw na yon, tinipon ni Kapitan ang lahat ng lalaki sa barangay hall. Naroon si Jomar at Marco. Ngayon ay hindi na nag-aaway. Tahimik silang magkatabi. Parehong may sugat at basa sa kanilang mga katawan. Ngunit matatag ang loob. "Mga kababayan," paninimula ni Kapitan, "pinagpala tayo at may 2 kabataang dumating upang tulungan tayo. Pero hindi natin sila dapat iwan. Laban natin to. Laban ng buong San Felipe." Tumango si Apo Miling, na ngayon ay may hawak na lumang aklat ng orasyon at isang maliit na bote ng langis na amoy bawang at kamangyan. "Ang pinuno ng mga aswang, si Datu Tarub, isang dating tao na lumabag sa kasunduan ng liwanag at dilim. Dati siyang tagapagtanggol ng bundok, ngunit ipinagkanulo niya ang kanyang dangal para sa kapangyarihan. Siya ang nagpapalakas sa mga aswang ngayon." Kumunot ang noo ni Marco. "Nasaan siya ngayon?" Sumagot si Jomar. Malamig ang tinig. "Sa tuktok sa likod sa gubat, sa gibang batong maitom. Mauna ang ilahang lungga." Nagsimulang magplano ang mga taga-baryo. Ang mga lalaki ay gumawa ng sibat at panangga mula sa kawayan. Ang mga babae naman ay nagbuhol ng mga anting-anting mula sa asin, bawang at lana. Si Apo Miling ang nanguna sa pag-orasyon ng buong baryo. Habang naghahanda, lumapit si Marco kay Jomar. "Pasensya na sa mga sinabi ko dati. Akala ko, ako lang ang tama eh." Ngumiti si Jomar. Ngayon ay may bahid ng lambing sa kanyang tinig. "Walay problema, igsuon. Dili tanan makasabot dayon. Pero karon duha na ta nga nakakita sa kamotuoran.
Nagkamayan silang dalawa. Sa unang pagkakataon, hindi bilang magkaaway, kundi bilang magkakampi. Gabi, dilim, hamog, at katahimikang nakasasakal. Tahimik na nagmarcha ang mga taga-baryo patungo sa gilid ng kagubatan. May daladalang sulo, sibat, asin at orasyon. Sina Jomar at Marco ang nangunguna. Nasa likuran nila si Apo Miling na may hawak na krusipihong kahoy na may ukit ng sinaunang simbolo. Nang makarating sila sa gibang batong maitom, agad nilang naamoy ang mabahong halimuyak ng dugo at patay na mga hayop. Nakita nila ang isang kuweba na tila humihinga. Mula roon ay lumabas ang mga aswang. Marami, gutom at mababagsik. "Handa na mo?" tanong ni Jomar. Tumango si Marco at itinapat ang sibat sa lupa. "Para sa San Felipe." Sumugod ang mga aswang, ngunit sinalubong sila ng mga taga-baryo. Bawat saboy ng asin ay lumilikha ng usok. Bawat sibat na may bawang ay sumusunog sa laman ng halimaw. Si Marco ay matapang na nakipaglaban sa isa, habang si Jomar ay humarap sa dalawa, gamit ang kanyang sungkod na may langis at orasyon. Ngunit mula sa loob ng kuweba, lumabas ang pinakamatindi sa lahat, si Datu Tarub. Malaki ang katawan, puno ng likidong parang langis, at ang muka'y kalahating tao at kalahating paniki. Ang kanyang mga mata ay sobrang pula, at ang kanyang mga uko ay tila mga sungay na sadyang kay tutulis. "Mga mangmang, wala kayong laban sa akin," sigaw ng halimaw, sabay bugso ng malakas na hangin na nagpabagsak sa ilan. Lumapit si Jomar, hawak ang pendant ng kanyang lolo. Itinaas niya yun habang inuusal ang isang sinaunang orasyon. "Sa dugo sa akong kaliwatan, sa gahom sa kahayag, ikaw, nga anak sa kangit-ngit, dili ka makapadayon." Ngunit hinampas siya ni Datu Tarub at tumilapon siya sa isang bato. Napasigaw si Marco. "Jomar!" Dali-dali siyang lumapit ngunit hinarang siya ng halimaw. Sa sobrang galit, sinugod ni Marco ang nilalang, at sa isang mabilis na galaw, sinaksak niya ang sibat na may kusipihong gawa ni Apo Miling sa dibdib ni Datu Tarub. Napasigaw ang halimaw. Umatungal ng matindi. Habang nakikipagbuno si Marco, dahan-dahang bumangon si Jomar. Hawak ang pendant. Isinabit niya ito sa sibat ni Marco, at sabay silang sumigaw ng orasyon habang tinutusok muli ang puso ng halimaw. "Sa ngalan ng liwanag, mawala ka na sa mundong ibabaw." Sumiklab ang apoy mula sa loob ng katawan ni Datu Tarub. Unti-unti, natupok ang kanyang balat, at ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Kasabay ng kanyang pagkamatay, naglaho rin ang mga natitirang aswang sa paligid. Natahimik ang lahat. Kinabukasan, tila muling nabuhay ang baryo ng San Felipe. May mga batang naglalaro na. May mga magsasakang bumalik sa bukid. At ang mga tao ay nagpasalamat sa isa't isa. Naging simbolo ng katapangan at pagkakaisa ang mga taga-baryo. Sa gitna ng kasiyahan, magkatabing nakaupo si Jomar at Marco sa ilalim ng puno ng mangga. "Alam mo," sabi ni Marco, "kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko nakita ang totoo. Salamat, pre." Ngumiti si Jomar. "Salamat pud sa imong kaisog. Kamo sa Tagalog, maayo pud di ay madumala og armas. Kung kami sa Visayas, kusog sa pagtuo, kamo kusog sa aksyon. Apan kong maghiusa, walay makipildi." Nagkamayan silang muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito pagkakaibigan. Ito'y isang panata na sa kabila ng pinagmulan at paniniwala, iisa ang laban nila para sa kabutihan.
At sa kalayuan, tila sumipol ang hangin mula sa bundok. Ngunit sa halip na takot, ang dala na nito ay kapayapaan. Sa baryo ng San Felipe, itinayo ang isang maliit na dambana kung saan nakaukit ang mga pangalan ng mga lumaban at nagbuwis ng buhay. Sa gitna nito, nakaukit ang isang simpleng mensahe. Walang Bisaya, walang Tagalog, lahat ay Pilipino. Lahat ay may kakayanang lumaban at magtanggol. At sa tuwing lulubog ang araw, may dalawang binata, magkaibang dila, magkaibang paniniwala, na ngayon ay magkaibigan, handang lumaban muli kung sakaling muling bumalik ang mga aswang.